Ang nag-aalaga ng mga matanda ditong mayayaman, mga Pinoy. Pinakamarami Pinoy. Totoo yan. Kaya nakakalungkot kasi mga Pilipino hindi na masyado makapagpadala sa kanila ng pera sa Pilipinas kasi nawalan sila ng maalagaan. Yung iba, siyempre yung mga matandang mayayaman o may kaya, inaalagaan ng mga Pinoy, nawala ng bahay. Paano mo aalagaan yung mga matanda na yun? Kaya talagang apektado ang mga Pinoy. Parang hindi ka panipaniwala eh. Wala naman silang kasalanan doon. Kaya lang nagkataunan doon sila nakatira eh. Ang mayayaman sa Amerika, pinipiling tumira sa mga bundok. Totoo yan. Pinipili nila kasi dito, pag sa bundok ka nakatira, mayaman ka. Sa atin, baliktad. Ang mahirap sa atin, nakatira sa bundok, pag sabi, uy, galing ka sa bundok ha, di ba? Dito, pag galing ka sa bundok, mayaman ka. Kaya pag ang isang Pinoy may bahay sa bundok, ang yaman ng Pinoy na yon. Kaya ako, okay lang ako, kahit di ako mayaman. Ayoko sumira sa bundok. Ang kailangan mo lang sa bundok, saging. Idol, ba't nga nasa bundok? Eto, kinakain ko saging para akong unggoy. Kaya po, yun po yung kabaliktaran sa Amerika. Lagi baliktad sa Amerika. Pag ikaw nakatira ka sa bundok, mayaman ka. Kasi pag may Diyos ka, kahit anong pagsubok o ano yung ibigay siya ni Satanas na nakakapit pa rin ka sa Diyos eh. Di ba? Yun ang yaman ko yung Diyos. Tapos aalisin mo pa sa akin, wag na lang. Sa inyo na yung yaman. Unang-una, pansamantala lang naman to eh. Buti ko, abutin pa tayong 20 years sa mundo na to. Di ba? Kasi kala ng mga yaman dito, naku, makapangyarihan sila. Alam mo, totoo lang mayaman dito kasi, mga kotse, grabe, tapos yung mga bahay nila talagang $1 million, hindi 100,000 lang, no. 8 million, 10 million, 20 million, 25 million. Maraming artista, kahit na mayaman sila, umiiyak pa rin. Kasi yung iba hindi man nila naipa-insured. Kaya ang dami po talagang Tapos yung mga artista na yon, merong mga, siyempre nanay, tatay, matatanda na, inaalagaan ng mga Pinoy. Yung mga Pinoy na yon, kawawa, apektado sila. Dati, diba, laki ng kita ng mga yan. $500 a day. Kasi naranasan namin dati yan eh. Yung nag-alaga ako dyan sa Palisade. Tandaan ko nung COVID time, nag-alaga ako. Alam niyo magkano kita ko isang araw? $400 a day. A day kwentahin nyo ang $400 a day. 20,000 pesos isang araw ang kita ko sa Palisades. Tapos sa Santa Monica, magkakatabi yan, Santa Monica, Malibu. Ang kinikita ko is $400, 500 isang araw. Isang araw yun hindi isang buwan, no. Isang araw. Naranasan ko kumita dyan. Ang yayaman ng tao dyan. Ang pinaka laruan nila dyan, Tesla. Pag ikaw naka-Tesla ka sa Amerika, matindi-tindi ka na rin. Kasi ang Tesla is $1,000 a month kapag mahal po ang Tesla. Sa Amerika po is lahat po dito, everything is sa pera, puro pera dito. Pag ikaw mahirap ka dito, okay lang. Kasi ang human rights dito matindi. Katulad ko, hindi naman ako yumaman dito eh. Hindi ako mayaman. At mas gusto ko yun, simple ka lang. Kasi pag mayaman ka, kailangan mo ng security guard, yan, bodyguard. Pag mahirap ka, simple ka mukha nito. Sino sa'yo? Sino mag-kidnap? Marami rin kidnappers dito, marami rin masamang loob. Sino magtatangka sa buhay mo? Tulad niya, may isang mayaman dito, kotse, grabe,
naka-Mustang, ako. Naka-Ferrari pa rin. Naka-Ferrari, walang niya. Kaya pala mayabang eh, tamo. Iba mo rin yan, tol. Gumgalala. Isang banggalang yan. Kaya po dito sa Amerika, kapag ikaw is mayaman, kaya mong bilhin lahat, kaya mo Kaya lang ngayon, kumbaga, hinipo sila ng Diyos. Ang tawag doon, hinipo sila ng Diyos. Maganda ang tanawi sa likod ko. Meron magandang tanawi sa likod ko eh. Please, wag mo akong tuksohin. Please lang. Buti wala si Adrian. Kung andun si Adrian, patay kay Adrian, ligawan ni Adrian yun. Maan na naman. Mababasted na naman yan sigurado. O yun, nawala na yung magandang tanawi sa likod ko. Buti. Wag mo akong tuksuhin, please lang. Ang ganda-ganda ng live ko dito eh. Inaanin nyo ako eh. Tinutokso nyo ako eh. Bayan no? Yun nga yung sasabi ko. Marami po ditong mga caregiver. Mga caregiver nag-aalaga matanda. Ang lalaking kita niyan. Biglang nawala yung inaalagaan mo. Paano ka ngayon? Yan? Sa laki ng sweldo mo, nalilimutan mo ng magpasalamat sa Diyos. Ako, kahit malaki sweldo ko, kahit maliit, pareho lang, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Dumating sa akin yung tukso, dumating sa akin yung talagang broke ka, yung down na down ka, wala kang pera, wala kang lisensya, nahuli ka na-pull over ka, dito, pag na-pull over ka, malaking gastos yun. Papasalamat pa rin ako sa Diyos. Ama ko, maraming salamat po. Buhay ako at wala akong sakit. Tandaan mo, wala kang sakit, magpasalamat ka na. Yun po yung ang buhay, hindi po lahat sa pera. Ang pera kinikita. Katulad niyan, kahit wala akong pera ngayon, sabi mo, $300 ang pera ko, nasa bulsa ko, $300 lang. Mahalaga, magkasya ka lang dun sa binibigay sa'yo ng Diyos.